Talaga ang laki ng pinsalang dinulot ng bagyo ngayon. Malakas na hangin at matinding buhos ng ulan. Dala ng hagupit ng bagyong Agpon sa bahagi ng Luzon. Nagdulot ng mga pagbaha at landslide. Sa Quezon, may gumuhupang tulay at nasawing sanggol. Kung hanggang kailan inaasahan magpapaulan ang bagyong Agpon, alamin. Tayo. Exclusive. Lalaking wanted umano sa panggagahasa. Huli habang nakikipag-inuman sa birthday party. Nagpapaliwanag lang ako. Enforcer ng MMDA na nakainom umano. Nagkalat sa bus sa EDSA busway at nakipagtalo pa sa sumitang enforcer. At galing ng ilang kapuso, kinilala sa 72nd FAMAS Awards at sa International Film Festival sa Japan. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy na tumatambad ang pinsala ng malakas na hangin at ulan ng bagyong Agpon sa ilang bahagi ng Luzon. Isa sa mga pinakaapektado ang Quezon Province kung saan halos mapunta sa pantalan ang isang barko dahil sa lakas ng mga alon. Kinailangan ding ilikas ang mga residente sa tindi ng baha na halos umabot sa ikalawang palapag ng ilang bahay. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ay talaga ang laki ng pinsalang dinulot ng bagyo ngayon. Napadpad po yung barko dito sa may bandang Pantalan. Halos dalhi ng malakas na hangin at mga hampas ng alon ang isang barko sa Pantalan ng Mauban, Quezon sa kasagsagan ng bagyong Agpon. Ang ilang bangka nawasak at lumubog na. Halos umabot na rin sa bubong ang lebel ng tubig sa dagat. Sa Lucena, Quezon naman, tila nagsayawan ng mga kable dahil sa lakas ng hangin kahapon. Halos umabot din sa ikalawang palapag ng mga bahay ang bahang kumerwisyo roon sa kasagsagan ng bagyo. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga residente. Dagdag harang naman sa mga sasakyan ng mga nagtumbahang puno at nagliparang mga yero. Sa gitna ng malakas na hangin at baha, nagtulong-tulong ang pulisya gamit ang mga lubid para i-rescue ang mahigit 20 individual, kabilang ang ilang bata. Ligtas naman silang nadala sa evacuation center. Mistulang dagat namang iniwan ng bagyong ilang palayan matapos palubugin ng baha. Sa Pagbilao, Quezon naman, nagtuklapan ang mga yero ng ilang bahay. Tila pamaypay na winawagayway naman ang isang gate bunsod ng malakas na hangin. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Apektado pa rin ang biyahe sa dagat sa ilang bahagi ng lalawigan ng Quezon dahil sa patuloy na epekto ng bagyong Agpon. At live mula sa Real, Quezon, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, hindi pa rin nga makabiyahe ang mga Roro at cargo vessel dito sa Real, Quezon. Yung kanila kasing destinasyon, ang Pulilio Island, nananatili sa Signal Number 1.
Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon sa naging epekto ng bagyong Aghon. Humupa ng baha sa mga lugar na binaha kahapon. Pero may isang sanggol na nasawi sa bayan ng Padre Burgos nang tangi ng baha ang kanilang bahay Sabado ng gabi. Kinabukasan, araw ng Linggo na nakuha ang labi ng sanggol. Sa inisyal na ulat, mahigit 1,000 individual ang inilikas sa buong lalawigan. Sa bayan ng Siaong, namahagi na ng food pack ang LGU sa mga residenteng nananatili sa evacuation center. Hindi pa matukoy ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Sa Real Quezon, nasa 200 pasahero ang stranded sa pier. Ang papuntang Polillo Island, pinayagan ng sumakay ng barko kaninang hapon. Pero depende pa sa panahon sa kanilang destinasyon kung tuloy ang papaalisin ng barko. Ang iba sa kanila, Biyernes o Sabado pa sa Pantalan. Ilang araw po talaga kasi magastos din po yung pag ganon-ganon pag... Ngayon po kasi dyan kasi may bata, kaya kailangan po namin maghanap ng matutuluyan. Ang mas maliliit namang bangka patungong Patnanungan at Humalig, wala pang katiyakan kung kailan makakaalis. Sa Pantalan muna nananatili ang mga stranded na pasahero. Sa Real pa rin, nasira ang temporary bridge na ito nang mabarahan ng daluyan ng tubig sa Inaduang River, sakop ng Barangay Pandan. Nang mabarahan ng lupa yung culvert sa ilalim, nag-overflow po yung tubig na nanggagaling sa itaas, kaya siyang naging sanhi ng pagkasira ng temporary bridge. Nagrepack din sila ng relief goods para sa mahigit 300 pamilya na nag-preemptive evacuation. Nasa 75 pamilya naman ang nag-preemptive evacuation sa Infanta, Quezon. Sa General Nakar, isang bahay ang nabagsakan ng puno matapos lumambot ang lupa. Wala namang nasaktan. 2 bangka ng mangingisda rin ang nasira nang lumaki ang alon sa Philippine Sea sa bahagi ng Barangay San Marcelino. Sila po yung mga nakapundo sa dalampasigan. Nakala siguro nila hindi lalaki ang alon. Nadala yung bangka nila kaya nasira. Nakatenga sa Barangay Pamplona ang maraming bangkang pangisda na mula Biyernes pa hindi nakapalaot. Hinihikayat silang huwag munang mangisda. Pero sa kasagsagan ng ulan kaninang hapon, may mga sumubok mangisda malapit sa dalampasigan. Ang sa amin po sana hanggat may gale warning, huwag muna silang lalabas ng tao. Huwag muna silang lalaot. Dahil delikado po yung sa kanila, dahil lalo na yan, maliliit na bangka. Samantala, halos zero visibility naman kaninang umaga sa Marilaki Highway, sakop ng Tanay Rizal. Sa Barangay Cuyambay, isang puno ang tumumba sa highway dahil sa paglambot ng lupa bunga ng matinding pag-ulan bandang madaling araw. Isang tricycle at 2 motorsiklo ang tumama sa nabuwal na puno bunsod ng fog at dilim ng lugar. Saan silang sugatan? Left arm po. Hindi na po na inindindi. Basta po sila para po siguro makauwi po sila sa pamilya po nila. Agad pinutol ng mga taga-barangay ang puno para di na makaaksidente. Vicky, nakausap nga natin yung isa sa mga namamahala ng operation ng Roro at cargo vessel dito. Maghihintay daw sila ng abiso ng mga otoridad. Ilang araw man silang nakatenga dito sa Pantalan. Ang mahalaga raw ay ligtas ang lahat ng mga pasahero. Yan ang latest mula rito sa Quezon. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Signal number 1 rin sa Aurora at matataas pa ang mga alon kaya hindi makapalaot ang maraming mangisda. Bantay sarado rin ang mga turista. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jasmine. Emil, bagamat merong mga naitalang minor landslide sa probinsya ng Aurora ay possible naman lahat ng kalsada base yan sa monitoring ng PDRRMO. Maghapong naranasan ng pabugso-bugsong hangin sa Baler, Aurora. Matataas ang alon sa baybayin na sinamantala ng ilang surfer. Di rin nagpatinag ang ilang turista. Yan ay kahit suspendido ang tourism activity sa mga baybayin sa probinsya habang nasa loob pa ng PAR ang bagyong Aghon. Ipinapatupad din ang no sailing, no fishing at no swimming policy. Pero dahil sa layo ng pinanggalingan ng mga turista at manageable naman daw ang sitwasyon sa baybayin ay pinayagan na rin silang maligo. Pero todo bantay naman ng mga lifeguard. Naka-schedule na nga kasi baka ako hindi bumabagyo dito sa Baler. Kaya nagpunta pa rin kami.
Bukod sa Baler, kabilang sa tinututukan ng PDRRMO ang mga bayan sa Northern Aurora dahil sa banta ng storm surge. Medyo lumalaki na rin po yung mga alon dito. Kaya nagkaroon na rin po tayo ng mga advisory. Hanggang gabi, pakiramdam namin. Mahirap na yung sa kakalilikas na, andyan na eh. Kung may higit daw na naapektuhan ay mga mangingisda. Malaking epekto gawa ng hindi kami makapalaot. Umaasa lang kami sa dagat. Sa bayan ng Dinalungan, idinaong muna ng mga mangingisda sa ilog at matataas na lugar ang kanilang bangka para hindi ito masira ng bagyo. Mag-iisang linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda dito sa bayan ng Baler. Bago pa man kasi maranasan ang epekto ni Bagyong Aghon ay sadyang matataas na ang alon sa baybayin. Sa pantalan sa kasiguran, nakadaong naman ang malalaking barko at tugboat na may mga kargamento mula Isabela. Aalis din daw ang mga ito pag bumuti na ang lagay ng panahon. Sa ngayon, mananatili sa blue alert status ang buong Aurora dahil na rin sa Bagyong Aghon. Emil, sa ngayon meron pa ring gale warning nakataas sa baybayin ng Aurora. Kaya naman, nakabantay pa rin ng Philippine Coast Guard. Hindi pa rin kasi pinapayagan na pumalaot ang mga mangingisda kahit pa nga unti-unti nang gumaganda ang panahon dito sa probinsya ng Aurora. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Baha naman ang namerwisyo sa ilang sakahan at paaralan sa San Juan sa Batangas. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise. Mel, malaking pinsala sa ilang sakahan ang iniwan ng Bagyong Aghon dito sa Batangas. Matapos dumanas ng tagtuyot, sobrang tubig naman ang problema ngayon sa ilang sakahan sa San Juan, Batangas. Lubog pa rin kasi sa baha ang ilang palayan sa bayan matapos ang pananalasa ng Bagyong Aghon. Kabilang narito ang 4 na hektaryang palayan na sinasaka ni Mang Jaime sa Barangay Balagbag, San Juan, Batangas. Pinaaagos na lang niya ang tubig sa palayan para maisalba pa ang mga tanim na palay. Puspusan ang pagtatanggal ni Mang Jaime sa mga nakahambalang na lupa at mga sanga ng puno para dumaloy ang baha sa ilog. Sana ay maigahan ng tubig at ng sumaguli ang palay. Kung hindi sasaguli ang palay, sira ang aming mga itinanim. Sayang ang binhi. Panibagong binhi, amal pa man din ang binhi. Pinasok din ng baha ang ilang paaralan kahapon na nag-iwan ng makapal na putik. Dahil walang pasok ngayong araw, sinamantala ng mga guro at ilang mag-aral ang paglilinis sa Don Leon Mercado Senior Memorial National High School. Wala pang inilalabas na datos ang otoridad sa pinsalang iniwan ng Bagyong Aghon sa bayan. Mel, wala na nakataas na gale warning at tropical cyclone wind signal sa Batangas at Mindoro provinces kaya't balik normal na ang biyahe ng mga barko sa Calapan Port at Batangas Port. Yan muna latest mula rito sa Batangas. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. 5 na po ang ulat ng pagkamatay sa kasagsagan ng bagyo na vine-verify po ng NDRRMC habang 7 naman ang kumpirmadong sugatan. Sa ilang bahagi ng bansa, dagdag dagok ang brownout at may red alert pa hanggang mamaya. Nakatutok si Jonathan Andal. Malakas na ulan at matinding hagupit ng hangin ang dala ng Bagyong Aghon sa kasagsagan nito sa Ilocos Norte. Dahilan upang magbagsakan ang maraming sanga at lumaylay ang ilang kable. Ang bubunga ng pugong ito tuluyan ng nilipad. Malakas na hangin noon, mga 30 minutes siguro. Sa Laguna naman, malailog ang ilang kalsada dahil sa bahang hanggang tuhod sa kasagsagan ng bagyo. Kaya ang ilang motorista nagtulak na ng sasakyan. Sa bayan ng Cavinti naman, nabuwal na puno ang humambalang sa kalsada. Kaya nagsagawa ng clearing operation ang pulisya. Habang sa ilang bayan ng Mabitak, bumagsak ang linya ng komunikasyon. Hanggang kanina, pahirapan pa rin ang paglilinis ng mga binahang gamit. Sa Bontoc Mountain Province naman, mudslide naman ang dahilan ng 1 oras na pagka-stranded ng mga motorista kahapon.
Sabi ng NDRRMC, 5 ulat ng pagkamatay sa kasagsagan ng bagyo ang bineberipika pa nila, kabilang ang sa isang bata. Kumpirmado namang 7 ang sugatan dahil sa bagyong Aghon, kabilang ang 3 batang lalaki at isa pa nilang kaanak na lalaki sa Legazpi, Albay. Habang nakasakay sa isang tricycle, nabagsakan sila ng puno. Sa Tanza, Cavite naman, nawasak ang ilang bahay malapit sa dagat sa barangay Amaya 5 at 7. 26 na pamilya o higit 80 residente ang napalikas. Sa gitna ng pinsala sa iba't ibang lugar, namahagi na ng tulong ang gobyerno na mahigit 1 milyong piso ayon sa post ni Pangulong Bongbong Marcos. Dumating na rin sa Infanta Quezon, yun naman pong mga karagdagang 5,000 family food packs. Nagdulot din ang bagyo ng brownout na nararanasan pa rin sa ilang lugar tulad sa bahagi ng Laguna. 20 power plants ang apektado ng bagyong Aghon. Karamihan dahil sa mga linya ng kuryenteng napinsala ng malakas na hangin o ulan. Pero dahil may mga dati nang di gumagana, 34 lahat ngayon ang mga di nagsusupply ng kuryente. The typhoon caused substantial decrease in available power supply in the grid at a time when the hydropower plants have not yet recovered from their low water supply. Kaya naman may red alert pa sa Luzon Grid hanggang alas 10 ng gabi, nasusundan ng yellow alert hanggang hating gabi. Pinagtitipid muna ang lahat ng kuryente. Pag di sila nakabalik, may red alert tayo next week. Parang makakabalik naman siya kasi the plants are okay. It's more of the lines coming in naman ang nagiging issue. But rest assured, everyone is working on this. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Umakyat sa mahigit 7,000 ang mga pasaherong stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil pa rin sa bagyong Aghon. Bagamat may ilang barkong balik biyahe na, asahan ng delay. Sa iba pa dahil sa mga naunang kanselasyon. Nakatutok si Oscar Oida. Natuldukan na kanina ang agam-agam at pananabik ng ilang stranded na pasahero sa Manila Northport Passenger Terminal. Lifted na kasi ang gale warning at pwede na ulit bumiyahe. Dahil nga po maganda na yung panahon ay tuloy-tuloy na po yung biyahe. Ayon sa Philippine Ports Authority, umabot sa mahigit 1,000 na pasahero ang stranded, bunsod ng mga nakanselang biyahe dahil sa bagyong Aghon. Nasa 7,000 naman ang stranded sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Pero abiso ng PPA, asahan ang mga delay sa ilang biyahe ngayong araw. May domino effect ng mga biyahe na hindi natuloy dati. Yun naman po yung biyahe na itutuloy ngayong umaga at hanggang maubos po yan ngayong hapon at ngayong araw po. Si Aling Fatima, hindi na iwasang mangamba dahil umuwi pa siya galing sa Saudi Arabia para lang makadalo sa graduation ng anak sa Cebu sa Miyerkules. First honor siya para naman magkabanding kami kasi 5 years akong hindi umuwi eh. Kaso ganito, dilid-dilid, paano naman yun? Ang masaklap, hanggang kanina ay hindi pa raw naaabisuhan kung kailan ang biyahe ng ilang pasahero. Kanina pa po kami nagantay kung may abiso sila eh. Kaso kung wala namang notice din kami sir eh, kundi magantay talaga kasi malalayo pa kami. Paalala ng PPA sa mga shipping company, maging maagap sa pagpapadala ng kanilang advisory. Nakarating sa mga pasahero ay on hold yung kanilang biyahe at delayed. When in fact, ito po ay kanselado na. No? So mas maganda po kung ang makarating sa mga kababayan natin, canceled na yung biyahe. Sila po yung inaabisuhan right away via SMS, via website, and also our Facebook page. So lagi po namin pinapaalala sa mga tao din, sa mga pasahero namin na to make sure na yung mobile number po nila na naka-register sa amin ay updated. Pero hindi talaga lahat ay makakahabol sa pag-alis ngayong araw. May ilang pasahero kasing sa Miyerkules pa na reschedule ang biyahe. Gaya ni Mang Carlito, nakahapon ng umaga pa dapat ang biyahe patungong Cebu. Mag-antay na lang po kami hanggang sa Miyerkules po. Kasi hindi na kami pwedeng bumalik. Malaki pong gagastusin namin eh. Pamasahe lang sa taxi. Paliwanag ng to go. Unfortunately, yung ating barko for Cebu talaga is delayed. So, meaning po talaga the earliest they can leave is Wednesday. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, pinuna ng isang senador at isang Filipino-Chinese civic leader ang paglihis umano ng imbestigasyon ng Senado sa mga pogo at pagtutok kay Bamban Mayor Alice Go. Ang tugon ng chairperson ng komiting nag-iimbestiga, mahalagang malaman kung Pilipino ang alkalde.
Nakatutok si Mav Gonzalez. Your Honor, hindi ko lang po siya masyado maalala po. Kasunod ng mga public hearing ng Senado, posibleng sa closed door o executive session muna sunod na tatalakayin ang Pogo sa Tarlac at ng posibleng connection dito ni Bamban Mayor Alice Go. Palagay ko sa executive session na iyan, mas marami pong lalabas talaga at ma-establish tungkol sa kanyang connection sa Pogo, sa criminal connections at pati sa kanyang hindi maipaliwanag na kayamanan. Mas magiging solido na yung aming mga findings at magiging recommendations. Kinu-question ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung bakit naging tungkol kay Go ang pagdinig na dapat daw ay ibalik sa Pogo. Dapat aniyang ipaubaya ito sa korte. Ang usapin naman sa yaman at buwis, pwede aniyang idaan sa Solgen. Gayon din ang question sa kanyang citizenship. Kung posibleng katiwalian naman, ombudsman ang dapat umanong tumalakay. Sabi naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Ang Si, tila nalihis na ang investigasyon ng Senado sa Pogo at tila naging sarswela. Aniya, hindi raw maganda sa imahe ng Senado ang tinawag niyang witch hunt at personal na atake. Tanong niya, hindi ba dapat nag-background investigation muna ang Senado? Kabilang sa kinesyon ni Ang Si, ang pag-usisa sa umani nobyo ni Go, pati kanyang marangya umanong pamumuhay at kakayahang mag-Mandarin at Fukien na ano raw bang kinalaman sa kanyang pagiging Pilipino. Kinikilalaan niya ng konstitusyon ang mga may Pilipinong ina bilang Filipino citizens, kaya huwag sanang mapuntirya din ng iba pang Chinoy dahil sa politika. Tugon ni Hontiveros sa isang pahayag, hindi ito atake sa mga Pilipinong may dugong Chinese, sabay sabing purong Chinese ang kanyang lola sa tuhod. Hindi raw ito witch hunt o politika, tungkol daw ito sa national security, kriminalidad, accountability at ang kabiguan ng sistemang i-regulate ang mga Pogo. Sabi niya ngayon, mahalaga pa ring malaman kung Pilipino o Chinese talaga si Go. Importante yung itanong dahil si Mayor Alice na walang maayos na record dito sa bansa, ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas. Na ayon sa Intel, ay sangkot naman sa surveillance at hacking activities, lalo na sa mga government websites. Kaya bagamat hindi patiyak, malamang daw na paharapin pa rin si Go sa magiging executive session ng Senado. Imbitado rin ng ilang law enforcement agencies, kabilang ang Justice Department, PNP at National Security Agency. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Hindi nagpahuli ang ilang social media influencers na nakisign for stardom din this year. At proud kapuso pa rin ang ilang stars kagaya ni Kelvin Miranda at Aaron Villena at iba pa. Makichika kay Nelson Canlas. It's time to shine para naman sa mga social media influencers sa Sign for Stardom 2024. Kabilang sa mga nakasali ngayong taon ay sina Mayan Basa o mas kilala bilang Bangus Girl, ang sweet and certified foodie na si Chef Elite, ang athlete na si Sean Bisagas, at ang funny Gen Z host na si Mark Oliveros. Maraming salamat po sa suporta nyo at ngayon unti-unti ko na pong natutupad ang pangarap ko. Thank you so much. Officially, Kapuso. I thought as a basketball player back then, dun lang ako kakabahan ng sobra. Yung pala, mas kinabahan pa ako dito. To be here, parang is a testament din na dreams really do come true. Still ang kapuso pa rin ang leading man na si Kelvin Miranda. Bukod sa nalalapit na pagganap bilang si Adamo sa Encantadia Chronicles Sangre, tampok din siya sa pelikulang Chances Are You and I. Papasalamat ako dahil patuloy yung pagtitiwala nila sa kakayahan ko para maabot yung mga pangarap ko sa buhay. Kasama rin sa Sign for Stardom ang mga certified talented actors na sina Aaron Villena, Jean Macapagal at kapuso comedian May Bautista. I think dito mag-grow pa ako as an actor. I'm just really grateful to be part of this and share everything that I can give. Sobrang pasasalamat kasi hindi bumitaw ang Sparkle Art Center. Talagang naniwala pa rin sila sa akin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Susunod! Gunman sa pagpatay ng mataas na opisyal ng LTO nitong Biyernes, hawak na ng mga otoridad.
Bahagi ng kalsada sa Valenzuela gumuho dahil sa mga pagulan. At ang panibagong mga pagkilala sa Kapuso Stars sa loob at labas ng bansa. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Sasampahan ng reklamo ang isang MMDA enforcer na lasing umanong nakipagtalo sa mga tauhan ng Transportation Department sa EDSA busway. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, pinababa nila ang enforcer mula sa bus pero nakipagmatigasan pa umano ito. Pasintabi rin sa mga kumakain, nagsuka pa umano ang enforcer sa bus dahil sa sobra umanong kalasingan. Nangyari ang insidente habang nasa Roas Boulevard northbound station ng EDSA busway ang bus nitong Biyernes. Nakasalalay sa kanyang ina ang pagka-Pilipino ni Bamban Mayor Alice Guo ayon sa isang dating Supreme Court Associate Justice. Nakasaad kasi sa 1987 Constitution na kailangang Pilipino ang nanay o tatay ng isang tao para maging Filipino citizen. Ang sagot ng kampo ni Guo sa pagtutok ni Joseph Moro. Ako po isang Filipino. Is this mayor a Chinese spy? Pilipino o espiya ng China? Yan ang tanong na umiikot matapos ang tila hindi malinaw na pinagmulan ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa konstitusyon nakasaad kung sino ang maituturing na mga Pilipino. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, sakop dati ng 1973 Constitution si Guo na ipinanganak noong July 12, 1986, bago ang ratifikasyon o bisa ng 1987 Constitution noong Pebrero 1987. Sa ilalim ng 1973 Constitution, ang mga Pilipino ay yung mga citizens na ng Pilipinas sa maratipikahan ang 1973 Constitution, mga anak ng Pilipinong tatay o nanay. Nag-elect o piniling maging Pilipino batay sa 1935 Constitution at mga naturalized na mga Pilipino. Pero nabago na rin ito dahil pinalitan na ang 1973 Constitution ng 1987 Constitution kung saan importante ang citizenship ng nanay ni Guo. Para masabing Filipino citizen, kailangan lamang anak ng isang Pilipinong tatay o Pilipinong nanay ang isang tao. Ayon kay Guo, Chinese ang kanyang ama, kaya nakasalalay ang kanyang pagka-Pilipino sa nanay niya. Sa ilalim ng kasalukuyan or 87 Constitution, Yes, sir. sapat na, it is enough that a person was born of a Filipino mother. Tama na yun. Hindi na kailangan siya ay nag-elect ng Philippine citizenship. Pero tila misteryo kung sino ang nanay niya. Ayon sa Senado, walang record ng kapanganakan ang kanya mga magulang sa Philippine Statistics Authority o PSA kahit ang umano'y pagpapakasal ng dalawa. In the first place, totoo bang Pilipino ang nanay niya? Kasi pwedeng yan ay planted lamang. Ha? Meron nga ba siyang Filipino mother? Okay. O yung bay, isa lamang sinulpot lamang dyan, tiga dayuhan talaga siya. No record walang record ganyan. Tiga saan ba nanay niya? Yung ba nanay niya pinanganak doon? Bakit walang record yata? Dagdag pa ni Justice Mendoza, mahalagang masagot kung ano ang tunay na citizenship ni Mayor Guo dahil posibleng issue raw ito ng national security. Hindi pag sinabi niyang ganito, maniniwala ka kagad. Hindi pinag-uusapan ng burden of proof dyan. Hindi tayo nasa husgado. Okay. Ang kailangan dyan mag-imbestigas. Oo, Jesus Mario Joseph. Naka-expose tayo dyan. Kung hindi ka ganyan. Kung ang focus mo hindi national security. Tingin ni Senator Sherwin Gatchalian, ang miyembro ng komite na nag-iimbestiga kay Guo. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yun. Dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline no? Yung bloodline. So, kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Leal na Filipino para patunayan na yung kanyang anak
na si Alice Guo at yung iba pa, mga Filipino rin. Ang Office of the Solicitor General nangangalap na ng mga ebidensya para malaman kung may sapat na basehan para magsimula ng isang quo warranto proceeding. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, para ito mapatasik sa pwesto ang sinumang ilegal na humahawak o nagpapatakbo ng pampublikong opisina. Sa kaso ni Guo, kung mapapatunayang hindi ito Pilipino. Ang kampo ni Guo nanindigan na Pilipina ang nanay ng mayora. Maglalabas daw sila ng mga litrato para patunayan ito. Pilipino naman yung nanay niya, iniwan lang siya. Ay, naghahanap siya. Yung nga sabi ko parang sa next hearing, ilabas lahat yung mga yan. Pero may mga album. Ay, di sasagutin namin yung pagdating namin sa soldier. At dahil hindi raw nakilala ni Guo ang kanyang ina, may panawagan ang kampo nito. Hindi kasi problema, hindi naman yung nakita yan. Kaya sana, sana lumabas yung nanay para ma-DNA natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Matapos ang halos isang dekada, arestado sa wakas ang isang umunoy naggahasa sa kanyang menor de edad na kapitbahay. Hinuli siya habang nakikipag-inuman sa isang birthday party sa Rizal. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Nagkakasiyahan pa sa isang birthday party ng arestuhin ng isang suspect sa Taytay, Rizal. May kaso ka ng rape sa Balangiga, Eastern Samar, di ba? Di kasi sani, asan ID mo? Sige nga. Tayo. Tayo. Dahil nakainom na umano, nakabungis-ngis pa habang inaaresto ang 50 anyos na suspect. Pusasan niyo. Pinakalma naman ang ibang bisita ng Special Maritime Response Team ng PNP Maritime Group. Actually, may warrant of arresto since 2015 pa based doon sa kanyang krimen na nagawa na rape. Ang biktima, kapitbahay ng suspect sa Balangiga, Eastern Samar, na nooy 14 anyos pa lamang. Nabuntis ito at ngayon ang bata is already 8 years old. Meron namang pag-amin itong suspect at hindi niya nga alam na meron na siyang anak na 8 years old. Depensa ng suspect, hindi niya pinwersa ang biktima dahil may relasyon umano sila. Maganda naman po pagkasama namin, hindi ko naman hinalay at hindi ko nilay. Bagay na itinanggi ng kapatid ng biktima na nakausap namin kanina. Bago siya magsabi sa akin, mga ilang months muna, kasi natatakot siya kasi baka magalit. Sunod, nagsabi siya sa akin na ganito, ginahasa ako ng isang lalaki. Pangalan niya ganyan. Nangyari umano ito matapos pabilhin ang biktima ng sigarilyo. Nawakan daw yung kamay niya, tapos tinutukan daw siya ng kutsilyo. Nakatakdang dalhin sa Eastern Samar ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. At tutukan, Japanese national na miyembro umano ng Luffy Gang nasa kote sa Makati at nakatakdang ipa-deport. At mga magsasaka sa isang bayan sa Negros Occidental, hinatira ng tulong ng Kapuso Foundation ngayong Hypertension Awareness Month. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Isa pang miyembro umano ng Luffy Gang ang arestado sa Pilipinas. Wanted siya sa Japan dahil sa mga umano'y panloloko at pagnanakaw. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na nakapalagpa ang Japanese national na ito nang arestuhin ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration sa Poblasyon Makati linggo ng umaga. Miyembro umano siya ng Luffy Gang na nasa likod ng malawakang panloloko, pagnanakaw at iba pang telecommunications fraud sa Japan. May iba't iba din pong uri ng scam itong grupo na ito, kaya po sila naging wanted. 21 anyos pa lang ang dayuhan ang pumasok ng bansa noong 2019 bilang turista. Pinagahanap siya ng mga otoridad sa Japan dahil sa warrant of arrest mula sa Tokyo Summary Court para sa mga kasong theft at robbery.
So far mukhang may evidence na nag-operate po sila at nag-attempt sila na magkaroon ng operations dito sa Pilipinas. But thankfully, na-dismantle po natin to sa pagkakahuli ng mga leader ng kanilang gang. Nakadetene siya sa Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanya. Nito lang Marso, may 2 na ring miyembro ng Luffy Gang na ipinadeport ang bansa pabalik ng Japan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, matapos mag-landfall ng 9 na beses, patuloy na ang paglayo ng bagyong Agon sa ating kalupaan pero ang epekto niyan ramdam pa rin sa ilang lugar. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Isabela, Aurora, northern portion ng Quezon, kasama ang Pulillo Islands, at northwestern portion ng Camarines Norte kabilang ang Calaguas Islands. Huling nakita ang mata ng Typhoon Agon sa layong 155 kilometers, silangan ng Kasiguran, Aurora. Pa-east-northeast ang galaw nito sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahang patuloy nitong babaybayin ng Philippine Sea hanggang sa tuluyang makalabas ng par sa Miyerkules. Bukod sa epekto ng bagyong Agon, magpapaulan din ang inakatak nitong southwesterly wind flow. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas ng umaga lalo sa western section ng Mimaropa, central at northern Luzon, pati sa western Visayas. Halos buong bunsana ang ulanin pagsapit ng hapon. May malalakas na ulan pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas. Magiging maalon naman at delikado pa rin pumalaot sa eastern seaboard ng Luzon. Samantala, matapos daanan ng bagyo, matinding alinsangan ulit ang naranasan sa Giwan, Eastern Samar. Naitala kahapon ng 55 degrees Celsius. Pinakamataas na heat index mula ng ideklarang tag-init noong Marso. Pinakamainit din doon kanina na umabot sa 54 degrees Celsius. At posibleng mag-52 degrees Celsius bukas. Extreme danger yan, kaya ingat po sa heat stroke. Paliwanag ng Pag-asa, normal lang na kahit nasa transition period na maranasan pa rin ang ganitong katataas na temperatura, lalo't wala pa naman tayo sa opisyal na tag-ulan. 21 pamilya naman ang inilikas dahil sa bumigay na bahagi ng kalsada malapit sa City Hall ng Valenzuela. Dahil yan sa lakas ng ulan. Ang sitwasyon doon ngayon, tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi? Mel, dito muna sa Malinta National High School, pansamantalang maninirahan yung mga residenteng apektado ng gumuhong kalsada, di kalayuan mula rito. Ngayon lang daw nila naranasang lumikas, kaya sana naman daw agad na sila makabalik sa kanilang mga tahanan. Ilang metro lang mula sa mga kabahayan, nakaangat na ang bahaging ito ng kalsada sa Agustin Street, Barangay Karuhatan, Valenzuela, katabi lang ng City Hall. Ang pagguho ng bahagi ng kalsada, bunsod daw ng malakas na pag-ulan na umukas sa ginagawang basement parking ng Legislative Center sa compound ng City Hall. Yung pressure po ng tubig sa ilalim ho ay sobrang lakas, causing it na bumigay. Yung bumigay po yung steel matting natin, bumigay na rin yung ilalim po ng roads. Minamadali po kasi namin na malagyan kagad ng walling yon para hindi na po siya magkaroon ng erosion. So medyo naunahan po tayo ng, sabi nga ni Mayor kanina, naunahan po tayo ng ulan. 13 pamilya o 50 individual ang direktang apektado ng 30 metrong bitak sa kalsada. Pero ayon sa CDRRMO, 21 pamilya ang agad nilikas matapos ang insidente kahapon dahil sa panggambang abuti ng kanilang mga bahay kapag lumaki ang bitak. Kanina, nakipagdialogo na ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng apektado. 20,000 per family po ang ibibigay ho namin. By tomorrow, i-release. Today, hahanda namin. The reason being is during our conversation kanina, our dialogue, marami sa kanila, lalo na yung may senior, they prefer to look for other alternative areas or places na makakarenta ho sila. It's also a lesson learned. No? Marami kaming natutunan rin ho dito. Ang mga residenteng apektado lumikas sa kalapit na Malinta National High School. Si Marian, di niya tunay na pangalan. Halos 60 taon na raw na nakatira rito, pero ngayon lang napilitang lumikas. Nakiusap siyang huwag ipakita ang kanyang mukha. Matagal na raw nilang inirereklamo ang construction sa City Hall. Last year pa yan eh. May 1.5 year na yata yan. Nagkukukay pa lang sila, talagang nagko-complain na kami kasi nga parang kami nililindol.
Nagpapasalamat daw siya sa ayudang 20,000 pesos, pero baka hindi raw ito sapat dahil sa mawawalang kita sa kanyang paupahang apartment. Kung tutuusin, hindi sapat. Pero syempre, 20,000 is still 20,000. Kesa na masawawala, di ba? Sa sitwasyon namin ngayon, parang no choice naman kami. Aabutin daw ng 2 buwan bago maisaayos ang kalsada at 3 buwan bago matapos ang retaining wall ng ginagawang gusali. Hindi na rin muna pwedeng daanan ng kalsada, maging ng mga residente ng kalapit na barangay habang inaayos ito. Mel, may mga pasilidad naman dito sa evacuation center katulad nitong mobile shower truck para sa mga apektadong residente na lumikas sa dito. Pero pinapayagan pa rin naman yung ilang residente na bumalik sa kanilang mga tahanan para maligo at kumuha ng kanilang mga gamit. Pero talagang bawal pa rin daw na manirahan dito dahil delikado lalo na kapag pumasok na ang tagulan. Yan pa rin ang latest mula dito sa Valenzuela. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Nakababahala ang dami ng mga Pilipinong nagkaka-alta presyon o high blood pressure na umabot pa nga sa 37% ng populasyon noong 2021 ayon sa Philippine Heart Association. Kaya ngayong Hypertension Awareness Month, may libreng serbisyong medikal ang GMA Kapuso Foundation sa San Enrique Negros Occidental. Maaga pa lang, umaakyat na ng puno ng niyog si Aldin sa kabila ng matinding sikat ng araw. Sa maghapon, 150 piraso ng buko ang kanyang nakukuha. At saka mag-aarkila siya ng tricycle sa halagang 500 piso para dalhin ang mga ito sa mga buko pie vendor. 700 na lang siguro. Ang kitain ko. Kahit bumagyo, akyat pa rin para makapira. Nangingisda rin siya kahit pa malakas ang alon. Kahit anong trabaho ay kanyang kakayanin para sa 7 anak. Kasi ba mahirap ang buhay ngayon eh. Pag buhay ka tinapusak, mahirap yan eh. Hirap maghanap ng trabaho. Ngayong Mayo na Hypertension Awareness Month, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng libreng ECG o electrocardiogram test, fasting blood sugar test, at lipid profile test sa mga magsasaka sa San Enrique Negros Occidental. Pinakonsulta rin natin si Alden. So, yung blood pressure niya is 120/90. So, if you're very strict, considered na siya as a pre-hypertensive. Require ko lang muna siya to monitor his blood pressure. And then, of course, the usual na low salt, low fat diet. Nagbigay din tayo ng mga hygiene kits at gamot. Ngayong tag-init, enough fluids. Kung may high blood sila, kailangan talagang inumin nila yung maintenance nila. May 3 residente rin kabilang si Aldin sa maswerteng nakatanggap ng sorpresa nating bisikleta. Masayang-masaya po, ma'am. Kasi may gagamitin na po, hindi na po maglalakad. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Samantala mga kapuso, patungo na po ang GMA Kapuso Foundation sa Lucena City sa Quezon para mamahagi ng tulong sa mga residenteng nasalanta ng bagyong Aghon. Abangan! Changing the game sa larangan ng sports, ang laro na tila pinagsama-samang tennis, badminton at ping pong. Alamin yan sa pagbabalik ng 24 Oras. Arestado na po ang pumatay sa isang mataas na opisyal ng LTO pero posibleng may nag-utos sa kanya ayon sa pulisya. Nahulikam din ang pagharang ng gunman sa sasakyan ng biktima at nakatutok si Marisol Abdurrahman. Suot pa ng biktimang si Mercedita Gutierrez ang kanyang Land Transportation Office ID nang pagbabarilin siya habang sakay ng kanyang van sa Camyas, Quezon City nitong Biyernes. Bago niyan ay nakuhanan ng CCTV ang pagdaan ng van ng biktima at nang pinaniniwala ang gunman habang sakay ng motorsiklo. Pagdating sa isang kanto, makikitang dinikitan bago tuluyang hinarangan ng motorsiklo ang van ng biktima.
Kanina, inanunsyo ng Interior Department na hawak na nito ang gunman sa pagpatay kay Gutierrez na mataas na opisyal ng LTO. Ayon kay Abalos, positibo raw na kinilala ng mga nakasaksi sa krimen ang suspect na hawak na ngayon ng QCPD. Yung mga ebidensyang nagather niya ay talagang nag-link dito sa at merong positive identification. May positive identification ng mga tao. May mga witnesses na gano'n. Ayon sa PNP, natunto ng suspect dahil sa ORCR at motorsiklong ginamit niya. Hindi naman nila inaalis ang posibilidad na merong nag-utos sa gunman. We are not discounting the possibility na mayroon po nag-utos dahil masyado pa nga pong maaga at isa ngayon na hindi natin sinasaka yung posibilidad. Siguro may kinalaman sa mga sasakyan sa pagmamaneho. So, it's work-related, sir? No, it's not work-related. Well, ang nangyari kasi talaga dito, let's just wait for it. Kilala niyo po yung nabaril niyo, sir? No comment po ako sa lahat ng sagot. No comment. Paano lang sa seguridad ko. Bakit? Nanganganib ka ba sa buhay mo? Natatakot ka? No comment po. Dagdag ng suspect, sa korte na lang daw siya sasagot. Sasampahan siya ng reklamong murder habang patuloy ang investigasyon sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kakaibang racket pero hindi trabaho kung hindi racket sport ang ating susubukan. May halo itong tennis, badminton at ping-pong at nauuso dahil hindi kailangan ng malaking space para malaro. Tara, let's change the game and try pickleball. Pickleball. Parang hybrid ng tennis, badminton at ping-pong. And one of the fastest growing racket sports ngayon. Dito sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, nagbukas ng 3 pickleball courts last November na nadagdagan pa ng 4 nito lang Abril. Sa dami ng nagre-request na maglagay ng pickleball courts, inilagay natin. Pero hindi ko akalain na ganito pala kadami ang mga pickleball enthusiasts. Sobrang saya po kasi compared to lawn tennis, it's much easier. Ang 55-year-old na si Noel, 6 na buwan nang naglalaro ng pickleball. It's a good exercise. Lumitan tiyan ko. Tara, let's give that a go. Sisimula tayo sa raketa. Dito sa pickleball, ang ginagamit natin solid paddle. Ayan, mas magaan siya. Bola dito sa pickleball, ito po, it's made of plastic and it has holes. Mas maliit din ang court for pickleball kumpara sa tennis at mas bababa ang net. And to give us the basics of pickleball, makakasama natin ang 5-time Southeast Asian Games medalist in women's tennis, Coach Zarina Arevalo. She is currently a Philippine tennis team national coach at nagko-coach din ng ibang racket sports tulad ng padel at pickleball. The server serves from that side. When you serve, you have to serve below your waist. May kitchen o non-volley zone sa court. Think, bawal mong ismash ang bola pag nasa area. You're not supposed to come forward here and go like that. Pinakita rin ni Coach ang correct form sa pagtira. You have to do ready position like this. It's just your racket here, you turn your body, racket here, and then go forward. Siyempre, may one-on-one din kami ni Coach. Sadly, dinurog niya ako. 11-1. Pero masaya pa rin pag humahaba na yung mga rally natin, gumaganda na yung mga palitan natin, yun yung nakaka-enjoy. It's easy to understand kahit sino pwede maglaro nito. Beginner man or matanda, medyo may edad man. Mga kapuso, go ahead and give pickleball a try. It's a good way to get your heart pumping, break a sweat, and of course, spend some time with your family and friends. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Up next,
ang mga pinakabagong pagkilala na natanggap ng ilang kapuso stars dito sa Pilipinas at abroad. Sa pagbabalik yan ng 24 oras. Abiso naman sa mga motorista, may hahabol pang oil price hike simula bukas, huling Martes ng Mayo. Magtataas ng 40 sentimo ang kada litro ng gasolina. 40 sentimo rin ang dagdag sa presyo ng diesel, habang 30 sentimo kada litro ang itataas ng kerosene. Sibak sa pwesto ang 35 tauhan ng Davao City Police. Sa gitna yan ng investigasyon sa pagkamatay ng 7 drug suspect, kasunod ng idineklarang war on drugs doon ng City Hall. Kinondena naman niya ni Mayor Baste Duterte. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Base sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service o RIAS-11, tinanggal sa pwesto ang 35 PNP personnel ng Davao City, epektibo May 24 ng gabi. Ayon sa Police Regional Office 11, bahagi ito ng proseso sa isinasagawang investigasyon hinggil sa 7 drug suspect na namatay sa buy-bust operation matapos magdeklara ng war on drugs si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong March 22. Tanggalan sila sa ilahang pwesto while ongoing an investigation para mamahimong fair, just, mawala ang doubt na ma-influensyahan nila ang mga weaknesses o basig itamper nila ang mga evidences kaya naglingkod gud sila din no. Kabilang sa na-relieve ang ilang station commanders. Ang mga na-relieve na police ni-reassign sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng PRO 11. Una nang na-relieve sa pwesto noong May 23 si Davao City Police Director Richard Badang. Kanyang nagihimo sa Regional Director is part lang sa trabaho, part sa process, wala'y personalan, wala po'y leaning sa any politika. Ang pagkakatanggal ng mga PNP personnel sa lungsod, kinundena ni Mayor Baste Duterte na tinawag niyang pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nakatataas. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Duterte na hindi umano makatarungan at wala itong basehan dahil naaayon umano sa batas ang isinagawang buy-bust operation ng pulisya base sa nakalap na ebidensya. Ipinunto ng alkalde na sa ilalim ng batas, ang city at municipal mayor ang may operational supervision at control sa PNP units sa kanilang nasasakupan. Nanawagan ang alkalde sa agarang pagpapabalik sa pwesto ng mga tinanggal na opisyales. Sagot naman ng PNP. The station commanders and the city directors were relieved under the doctrine of command responsibility. So titingnan kung nagkakaroon ba ng kapabayaan sa supervision. Kung sakasakali nga po na magkakaroon po ng findings na wala naman po silang nilabag na any existing protocol, particularly yung police operational procedure po natin, ay maaari naman po silang ibalik doon sa kanilang original assignments and position or to any other position commensurate to their qualifications. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Abiso po sa mga galing sa abroad, paiigtingin pa ang screening kung mula sa mga bansang may kaso ng flirt subvariant ng COVID-19. At nakatutok si Mariz Umali. Sa ilang galing abroad, asahan ang pinaigting na pag-screen ng Bureau of Quarantine kung galing kayo sa mga bansa kung saan may mga kaso ng COVID-19 flirt subvariant. Bahagi yan ng utos na heightened alert sa lahat ng Bureau of Quarantine stations na nasa mga ports of entry tulad ng mga paliparan at pantalan. Dapat ding kompletuhin ng mga biyahero ang mga health questionnaire sa e-travel application. Pag-iingat ito ngayong kumakalat ang flirt variant sa mundo, bagamat wala pa umanong dahilan para maalarma. Tayo po ay nagmamatyag para sa pagpasok kung meron man ng ating KP2 and KP3 COVID variants. Mild po sila. Hindi ho problema yan at kayang-kaya ng ating sistema. Ayon sa mga eksperto, galing ang flirt variant sa JN.1 subvariant na unang nadiskubre noong huling bahagi ng 2023 at siya rin daw dahilan para sa pagtaas ng kaso ng impeksyon ngayong unang bahagi ng taon. Kasunod nito, pinapayuhan ang publiko na sundin pa rin ang mga basic health measures gaya ng madalas na paghuhugas ng kamay, pagtakip sa bibig, pag inuubo o bumabahing, pag-iwas sa matataong lugar at lalo na sa mga taong may flu-like symptoms.
Inaabisuhan naman ang mga magkakaroon ng sintomas ng COVID-19 na mag-isolate muna sa bahay. Sa mga may anumang alalahanin, maaaring kontakin ang DOH sa 02-8651-7800 o 894-COVID. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Hindi susunod ang ilang mangingisda sa Zambales sa fishing ban na ipatutupad ng China hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang aksyon dyan ng Foreign Affairs Department sa pagtutok ni Chino Gaston. Umalma at naghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa 4 na buwang fishing moratorium o tigil sa pangingisda na ipinapatupad ng China sa karagatang sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Sa isang statement, sinabi ng DFA na base sa 2016 Arbitral Award, itinuturing na paglabag sa United Nations Convention on the Laws of the Sea ang pagdeklara ng China ng fishing moratorium. Ang Pilipinas lang anila ang may sovereign rights sa lahat ng living resources gaya ng isda sa loob ng sarili nitong EEZ. Sakop ng taunang fishing ban ng China ang lahat na karagatang hilaga ng 12 degrees latitude o mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China. Kasama sa fishing ban ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na itinuturing na traditional fishing ground ng mga mangingisda ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Ang mga Pilipinong mangingisda hindi raw susunod sa fishing ban ng China, pero may dama pa rin silang takot dahil sa naunang lumabas na balitang mga aresto ang China sa mga papasok sa itinuturing nilang teritoryo. Lamang po yung kinikilala nating batas. Kung ano yung ating umiiral na batas sa ating bansa, yun lamang po yung ating kinikilala. Wala po kaming pakialam sa mga sinasabi po silang batas nila na yan. Sakaling ituloy naman ng China ang bantang mang-aresto ng mga mangingisda, pwede raw itong basihan ang bagong reklamo laban sa China sa ilalim ng UNCLOS. Pwedeng hindi pansinin yun. And if they try to enforce it, then that will be, again, an imposition, and it will be contrary to the 2016 South China Sea arbitration then. So, pwede actually maging source yun ng isa pang kaso against them. Just in case, pwede mag-deploy doon. Dapat lang na bigyan ng support, no, ng Coast Guard yung fishermen natin. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hinikayat ang mga mangingisda na pumalaot pa rin. Pilipino lang daw ang may karapatang maglagay ng anumang kondisyon sa sariling EEZ. Ang gabay natin sa ating mga mangisda, walang pwedeng pumigil sa kanila na mangisda sa katubigang sakop ng Pilipinas. And of course, yung presence, you will maintain the presence. Yung presence, yes. Nakita niyo naman po, magkakasunod ng mga missions ang ginagawa natin para ma-establish natin yung presence sa West Philippine Sea at maramdaman ng ating mga mangingisda ang presensya po ng pamahalaan. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang Chinese Embassy pero wala pa silang sagot sa pahayag ng DFA. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Bistado ang isang pulis at isang sundalo matapos umanong rumakit bilang motorcycle escort. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. Hindi ka na nakakatulog, pero gusto ka pa. Sermon ang inabot mula sa bagong hepe ng PNP Highway Patrol Group ng 2 nahuli sa akto na hindi otorisadong motorcycle escort. Ang isa ay nalamang miyembro pala ng HPG pero nagsuot ng ibang uniforme. Tama ba yung sinusuot mo yung uniforme? Sorry sir. Ha? Hindi po sir. Ang isa naman ay miyembro raw ng Philippine Army pero nilagyan ng PNP sticker ang kanyang motorsiklo. Hindi nyo ba alam na kawawa kami naglilinis sa unit namin tapos kanya ginagawa niya? Ano nangyari dun sa ina-escortan nila? Ay lumusot kasi naka-green yung nandito kami sa traffic light. Naka-green. Tapos ang lapad ng kalsada. Hindi pa malinaw kung magkano ang bayad sa 2 nagmumoonlighting umano na uniform personnel. Sasampahan ng reklamong usurpation of authority ang nahuling sundalo. Kasong administratibo naman ang kakaharapin ng pulis. Bakit nag-i-escort daw ngayon? Hindi po sir, dumadaan na ako sir, pauwi na ako ng bahay sir. Ang operasyon ay base sa utos si PNP Chief Romel Francisco Marbil. May this serve as a fair warning sa lahat to stop these activities. Ngayon ang unang araw ng pagpapatubad ng Oplan Wastong Hagad ng PNP Highway Patrol Group.
mas marami pa raw operasyon ang gagawin sa mga susunod na araw na ang layunin ay matigil na ang iligal na pagbibigay ng mga motorcycle escorts sa mga umano'y VIP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mag-ina pero tila magkapatid lang daw base sa birth certificate? Yan ang daing ng single mom na dumulog sa aming tanggapan dahil sa mali umanong middle name na inilagay sa birth certificate ng kanyang anak. Isinangguni ng inyong kapuso action man sa isang abogado ang problema. Single parent ang 46 anyos na si Luisita nang isilang ang kanyang panganay taong 1997. Nailagay sa birth certificate ng anak ang kanyang middle at last name pero tanong nilang mag-ina. Ang problema kasi dyan sa birth certificate niya is yung middle initial niya na Ramirez. Hindi ko naman po akalain na mali yung ginawa ng komadrona na ilagay yung middle initial ko. Lumalabas daw kasi magkapatid lang kung may middle initial siya. Kasi nga po, hindi ako kasal. Nagtataka rin po kasi hindi ko din po alam kung kapag po ba single mom, dapat po ba na ang apelido lang nagamit ay yung apelido lang ng nanay at walang middle name, or allowed na gamitin yung middle name and yung apelido ng nanay, or dapat wala po talaga akong middle name. Sumbong pa ni Mark Vincent na mali ang spelling ng kanyang middle name. Ang middle name ko po kasi is Ramirez. Dapat po spell siya as M-I. Naging spell po siya as M-E. Sobrang stressful po kasi actually po marami na po akong namimiss na opportunity, especially abroad. Sumangguni ang inyong kapuso action man sa isang abogado. Pagka ang bata kasi is nanggaling sa isang single parent, normally kinikerry ng bata yung apelyido ng nanay. Unless yung tatay na-recognize yung bata, in which case pwedeng gamitin yung apelyido ng tatay. Pero kung walang recognition, ang talagang sinusunod natin under the law is yung surname ng nanay. So kung single parent yung nanay, yun, nauumit natin yung middle name. Sa pagkakataong nailagay pati ang middle name ng ina sa birth certificate ng anak. If it's not harmful to the child na nagkaroon siya ng middle name, I suggest i-retain na lang niya yun kesa dumaan siya ng proseso. Although, he has the option or the child has the option to have it removed through yung RA 9048 as amended. No? Ito yung mga clerical error na pinapayagan ang local civil registrar na hindi mo na kinakailangang idaan sa korte na baguhin yung entries na nakalagay sa kanyang birth certificate. Republic Act 90480, Correction of Clerical Error din ang sagot para maitama ang maling spelling sa birth certificate ni Mark Vincent. Pagka mayroong error sa spelling ng bata, pasok yan under 9048 as amended kasi iko-correct lang naman yung misspelled name. Pero of course, kinikailangan yung taong naapektuhan has to produce documents or evidence showing na talagang mali yung pagkakaspelling. Aabot ng mahigit 3 buwan ang naturang proseso sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ngayon ay nalinawan na ang mag-ina hinggil sa issue. Tututukan namin ang isyong ito para sa inyong mga sumbong. Ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Angat ang galing ng Kapuso Stars from local to international scene. Kasunod yan ng mga pagkilalang hinakot ng ilan sa Jinseo Arigato International Film Festival at sa 72nd FAMAS Awards. Makichika kay Aubrey Carampel. Juan Michael Aleta, Wagi bilang Best Child Actor sa 72nd FAMAS Awards, si Sparkle Child star Ewan Micael para sa Firefly movie ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Ika-5 award na ito ni Ewan para sa kanyang first ever movie. Gusto kong pasalamatan, siyempre, ang Panginoon Diyos dahil pinahiram niya po ako ng talento para magawa ng lahat ng ito. Soon mapapanood si Ewan sa upcoming GMA drama series na Forever Young. Ang kanyang Forever Young co-star na si Quezon City Councilor Alfred Vargas nanalo namang Best Actor para sa pelikulang Pieta.
Recipient naman ng Herman Moreno Youth Achievement Award si Sparkle actor Joaquin Domagoso. Sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera tinanggap naman ang Bida sa Taquilla Award para sa highest grossing Filipino film na Rewind. Isang masayang alaala, lalo na sa mga anak namin. Sasabihin namin, alam nyo, ito yung panahon na nung busy kami. It's all because of this, and I hope one day you'll be proud of us. Siguro mas magsisilbing inspirasyon ito, hindi lang siguro sa amin, pero sa lahat ng mga gumagawa ng pelikula, sa lahat ng mga actors, producers. Best Director naman si TikTok Lock Director Louie Ignacio para sa Papa Mascot na pinagbidahan ni Ken Chan. Binigyang pagkilala rin si Senator Bong Revilla bilang Iconic Movie Actor of Philippine Cinema. Kabilang naman sa Iconic Movie Actress of Philippine Cinema, sina Nova Villa at Pilar Pilapil. May Special Citation Award din ang veteran actress na si Gloria Romero. Dumalo rin si Asia's multimedia star Alden Richards na nominated naman as Best Actor para sa Family of Two. Sa litratong ito na ipinost ni Dingdong at Marian, makikitang nakasama nila ang Hello Love Again stars Alden at Catherine Bernardo sa holding area, kasama ang iba pang artista. Humakot din ang parangal ang ilang Sparkle stars sa Jinseo Arigato International Film Festival na ginanap sa Nagoya, Japan. Best Filipino Artist and Talent Management ang Sparkle GMA Artist Center. Tinanggap ang award ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Rest assured, Sparkle will always support the independent film producers. So we have a lot of artists who are very much willing to be cast in the movies and show their talents. Si Sangre Terra Bianca Umali ang Best Dramatic Actress na dumalo sa premiere ng kanyang pelikulang Mananambal. Tinanggap naman ni Sangre Adamus Kelvin Miranda ang Prolific Dramatic Actor Award. Another Sangre Sanya Lopez ang Best Filipino TV Personality. Best Versatile Comedian si Kiray Celis. At si Asia's multimedia star Alden Richards ang Best International Filipino Actor. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Humingi ng paumanhin ang fama sa batikang aktres na si Eva Darren. Ayon sa FAMAS, last minute ang biglang pagpalit kay Darren na presenter ng Special Citations Award kung saan kasama na dapat ang veteran actor na si Tirso Cruz III. Di kasi umano agad nahanap ng kanilang production team ang aktres. At dahil isa tong live show, kinailangan umano nila gumawa ng paraan para maremedyohan ang pangyayari. Pagsisiguro ng FAMAS, ito ay unintentional at purely misjudgment sa kanilang panig. Inilabas ng FAMAS ang kanilang pahayag kasunod ng Facebook post ng anak ng aktres na nagkwento ng nangyari sa kanyang ina na tinawag niyang unethical at unprofessional. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Miss Mel, welcome back! Yes! Salamat Thank you, sa'yo, Iya. Happy to have you back, tita. Salamat, Vicky. Salamat, Emil. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.